Kaugnay pa rin sa magkasalungat na pahayag ng PNP at AFP tungkol sa Maute Group sa Metro Manila, makakausap natin si AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi, at lahat pong nakasubaybay sa programa nyo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Opo, sabi po ni QCPD Director Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar sa interview sa unang balita kanina, baka po nagkaroon lang ng miscommunication ng PNP at AFP kaya magkaiba yung statement nyo tungkol sa Maute Group sa Metro Manila. Ganito ho bang nangyari? Rafi, nais ko lang linawin. Hindi po magkasalungat ang ating naging pahayag at maaaring kamali lang po ng pagkaintindi sa ating public affairs. Ang ating pong nilabas na official statement kahapon, at kung papahintulutan nyo, pwede ko ba humang basahin ito? Go ahead po. Sige, Rafi. So ito yung aming buod ng ating statement kahapon. And I quote, "The Armed Forces of the Philippines is coordinating with the PNP on the details of the matter. Be assured that the AFP is always prepared to assist in the event of any contingency. For the Armed Forces of the Philippines, it is not a question of if any threats exist, but rather of when these threats become active. Hence, the need to be prepared at all times. Your armed forces is always proactively engaged to negate terrorist efforts. The public should also go on with their normal activities and must not allow such information to derail them from their normal routine. As before, staying alert, vigilant, and observant of your environment and cooperating with authorities by sharing information is always a deterrent that will significantly enhance the security posture of our communities." Yun, end of quote. Ito po yung naging buod ng ating statement kahapon at maliwanag po sa pahayag na ito na hindi naman po natin kinokontra ang Philippine National Police kung hindi sinasabi lang natin na wala pa po sa atin yung kabuuan ng impormasyon at datos na pinangahawakan po ng Armed Forces. Dahil kahapon po, nung inilabas po ang balitang ito ng PNP headquarters, ay ongoing pa po at hindi pa po na-obtain ng Armed Forces yung resulta ng kanilang naging debriefing sa mismong nahuling tao. Kanya't nung malaman po natin ang ilang nilalaman po ng debriefing tulad ng kaugnayan nito sa isang grupo na maaaring nagpahayag ng kanilang alyansa sa Maute, ay sinabi, yan ay naging buod na ng ating impormasyon na pagbabatayan ng subsequent o susunod na mga hakbang na kailangan gawin upang tugunan ang anumang problema na haharapin natin. Kaya nga po, maliwanag sa aming sinabi na ang importante po kasi sa Armed Forces ay hindi kung merong banta o wala. Dahil lagi po may banta. Maliit o lumalaki. Lagi po may nananatiling banta para sa atin na dapat hinaharap. Pero ang importante po sa atin ay yung kahandaan na tugunan itong mga bantang ito. Kaya nga po, preparasyon ang aming laging pinagtutuunan ng pansin para kung ano man po ang mangyari, maayos po ang ating magiging hakbang. At isa pa, sa atin pong mga huling balita na nakuha nitong mga nakaraang araw o nakaraang linggo, buhat po sa lugar ng Mindanao, ang nangyayari po ay proactive nating ini-engage lahat po ng ginagawang operasyon itong mga teroristang grupong ito nang sa ganon hindi po nila maitutuloy ang anumang balaki nila. So maliwanag po yan at nakikita naman po natin doon sa mga naging resulta ng ating operasyon. Kaya Opo, General, ito ngayong yes, opo. Ano po yung level of coordination you with the Philippine National Police? Kasi sa kanila adamant na nasa loob na ng Metro Manila itong Maute Group. Pero kung ganito po yung kanilang impormasyon, mukhang talaga may pinahawakan sila. At kung may close coordination, hindi ba dapat na i-share na agad-agad sa inyo itong impormasyon na ito? Yun po, nasa atin na po yan at kaslukuyan pong ongoing itong koordinasyon na to dahil may tinatawag po tayong intelligence fusion kung saan ang mga impormasyong hawak ng lahat ng ahensya ay pinag-uusapan upang magkaroon ng maliwanag na tinatawag na situational awareness lahat ng mga ahensya. Para lang po malino, General, sa assessment po ng AFP, base sa hawak nyo impormasyon, hindi pa tiyak kung nasa loob na ng Metro Manila itong Maute Group o kulang pa yung impormasyon nyo patungkol doon?
Kulang pa po yan at patuloy po natin inaalam pa sa kasalukuyan bago po tayo magbigay ng anumang anunsyo. Kasi ang mahirap po gawin ngayon ay magbigay ng anunsyo na ang katibayan po natin ay kinukulang pa. Ang importante po kasi ay kung maghahayag po kami, mayroon po kaming pangahawakan ng mga datos na maaaring magpatibay sa sinasabi natin. Kasi ito pong anunsyo na ganito ay maaaring magdulot ng agam-agam sa lahat ng ating mamamayan na itong undue worry na to ay hindi namin ginugusto. At ayaw naming maantala ang takbo ng normal na mga kalakalan sa ating lungsod dahil ito'y maapektuhan ng ating ekonomiya. So, kaya nga po sa aming pahayag, maliwanag na sinasabi natin na kung may ganitong impormasyon, ituloy natin yung takbo ng normal na kalakalan natin, pati ng mga routine natin, nang hindi natin may communicate sa sino mang terorista na tayo'y sumasang-ayon sa pagkatakot sa kanila. And of course, malaking implication po kapag sinabing narito na sila, yung Maute Group sa Metro Manila dahil maapektuhan nito yung mga security agencies na katulad po ng PNP at AFP. In any case, pareho naman po kayo na nagsasabi na talaga namang may threat at may mga threat groups sa Metro Manila at hindi masasabi kung kailan sila magsa-strike. At ang importante rito ay vigilance ng lahat, General. Tama yun, Rafi. At yan nga po ang aming pakiusap at panawagan sa lahat ng mga mamamayan natin na maging kalahok dapat sila sa ating tinatawag na collective security o yung pagiging responsable sa seguridad ng ating bayan. Kasi ang bilang ng sundalo at pulis ay limitado lamang kumpara sa bilang ng ating mga mamamayan. Kaya ang bawat mamamayan ay nakikipagtulungan, mas lalong na itataas natin ang security posture natin sa mas mataas na level kasi na ng lahat ng mga mamamayan na nakikipagtulungan. Opo. Panghuli na lamang po, maiba lang ako ng konti. Kumusta po yung operasyon ng AFP sa mga threat groups naman sa Mindanao? Dahil ang binabanggit din ng PNP ay posibleng magkaroon ng retaliatory strike dahil we understand may mga successful operations ngayon sa Mindanao area. Kumusta po yung operasyon doon ng AFP? Ang AFP operation po ay patuloy, hindi po ito umihinto. Lahat po ng operasyon natin against the Kidnap for Ransom Group ASG sa lugar ng Tawi-Tawi, ng Hulo, ng Basilan ay patuloy at hindi po inihinto ito. At dito naman po against local terrorist groups sa lugar po ng Lanao, ng Maguindanao, ng South Cotabato ay hindi pa rin po inihinto. At tulad nga po ng nabanggit natin sa ating pahayag, proactive engagement ang ating sinusunod. So ito po ang panuntunan na ating ginagawa para sa mga ginagawa nating operasyon sa lahat ng lugar dyan sa Mindanao na ang alam natin ay pinagkukutaan ng karamihan sa grupong ito. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Rafi, sa pagkakataon at sana po naliwanagan po ang ating mga kababayan at sana patuloy din ang kanilang pakikipagtulungan sa ating mga otoridad. Magandang araw po at mabuhay kayo. Salamat po si AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla.